Kilala ang Japan sa magandang kalikasan nito, tulad ng Mount Fuji at cherry blossoms, pati na rin sa tradisyonal na sining, arkitektura at masarap na Japanese cuisine tulad ng sushi, udon at tempura. Bukod pa rito, ang manga at anime ay hindi kapani-paniwalang sikat sa mga tagahanga sa buong banda. Mayroon ding mga makabahagang teknolohiya at natatanging kultura ng Hapon na matutuklasan, kaya maaari mong asahan ang nakakagulat at kapanapanabik na mga karanasan araw-araw sa Japan. Gayunpaman, sa Japan na maaaring puno ng hindi alam, maaaring hindi mo sinasadyang lumabag sa mga panuntunan. Alamin natin ang tungkol sa Japan sa pamamagitan ng video na ito upang matiyak na isang ligtas at kasiyasiyang buhay sa Japan. Ang mga patakaran sa trapiko ay nag-iiba mula sa ibang bansa patungo sa isa pa. Sa Japan, dapat mong sundin ang mga patakaran sa trapiko ng Hapon. Sa Japan, ang mga pedestrian ay naglalakad sa kanan, habang ang mga sasakyan at bisikleta ay sumusunod sa kaliwang bahagi ng kalsadang bilang. Ang kahulugan ng mga signal ng trapiko, ang berde ay nangangahulugang pumunta, habang ang pula at dilaw ay nangangahulugang stop. Kahit na kumikislap ang berdeng ilaw, ang ibig sabihin nito ay stop. Ang mga kalsada ay nahahati sa mga daanan para sa mga sasakyan at mga bangketa para sa mga pedestrian. Dapat gamitin ng mga pedestrian ang bangketa kapag naglalakad sa kalsada. Sa mga lugar na walang bangketa, maglakad sa kanang bahagi ng kalsada. Ang mga kalsada ay ginagamit hindi lamang ng mga pedestrian kundi pati na rin ang mga bisikleta at sasakyan. Upang maiwasan ang mga aksidente, dapat ding sundin ng mga pedestrian ang mga tuntunin sa trapiko. Ang pagtawid sa kalsada kung saan walang tawiran, ang pedestrian ay mapanganib. Tigilin ang paggawa nito. Ganap na huwag tumawid sa mga lokasyong may karatula na no pedestrian crossing. Kapag tumatawid sa kalsada, kahit nang ibig sabihin nito ay lumihis, gumamit ng mga traffic light o pedestrian crossing. Bilang karagdagan sa mga pedestrian crossings, mayroon ding mga pedestrian overpass at underground passage. Gamitin ang mga ito kung saan magagamit. Kapag nagsimulang tumunog ang alarma sa pagtawid sa isang tawiran ng riles, ipinapahiwatig nito na may paparating na tren. Hindi mahalaga kung gaano ka nagmamadali. Huwag pumasok sa tawiran kapag tumunog ang alarma o kapag bumababa ang mga hadlang. Kapag tumunog ang alarma o bumababa ang mga hadlang, huwag pumasok sa tawiran. Hintayin na dumaan ang tren. Ang paglalakad sa gabi sa madilim na kulay na damit tulad ng itim ay nagpapahirap sa iyo na makita ng mga driver na lubhang mapanganib. Kapag naglalakad sa gabi, magsuot ng maliliwanag na kulay tulad ng puti o dilaw o ilakip ang mga reflective na materyales sa inyong damit o mga gamit upang matiyak na nakikita ka ng mga driver. Iwasang maglakad sa kalsada o nakatayo doon. Delikado yan. Halimbawa, kahit na may magandang tanawin, huwag huminto sa daanan upang kumuha ng litrato. Sa pangkalahatan, ang mga bisikleta ay dapat sumakay sa kaliwang bahagi ng daanan. Prioridad ang mga pedestrian sa mga bangketa. Kapag ang mga bisikleta ay gumagamit ng mga bangketa, dapat silang sumakay ng dahan-dahan sa gilid na mas malapit sa daanan. Bukod pa rito,
Ipinag-uutos ang pagsusuot ng helmet habang nagbibisikleta. Ipinagbabawal ang pagsakay sa pasahero. Hindi pinapayagan ang pagsakay sa tabi. Sumakay ng bisikleta mag-isa. Sabay na lang tayo sumakay sa iisang bisikleta. Ang pagsakay sa bisikleta ng gabi na walang ilaw ay nagpapahirap sa iyo na makita ng mga driver na lubhang mapanganib. Para sa kaligtasan, gumamit ng mga ilaw ng bisikleta kapag nakasakay sa gabi. Ang pagpasok sa isang intersection ng hindi tumitingin ay lubhang mapanganib. Dapat sumunod ang mga bisikleta sa mga traffic sign tulad ng mga sasakyan. Sa mga intersection na may mga stop sign, tiyaking ganap na huminto at tingnan kung may kaligtasan sa magkabilang direksyon. Huwag kailanman magmaneho pagkatapos uminom ng alak. Ito ay ganap na ipinagbabawal. Huwag gumamit ng mobile phone o magbukas ng payong habang nagmamaneho. Ang mga sasakyan sa Japan ay nagmamaneho sa kaliwang bahagi. Nang kapag nagmamaneho malapit sa mga pedestrian o bisikleta, siguraduhin mabagal ang pagmamaneho. Upang magmaneho ng kotse sa Japan, kailangan mo magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho. Upang magmaneho ng kotse sa Japan, dapat ay mayroon kang isa sa mga sumusunod na lisensya. 1. Japanese Driver's License. 2. International Driver's License. Dahil ang international na lisensya na nagmamaneho na tinukay ng Geneva Convention, isang international na kasunduan sa pagitan ng mga bansa ang may visa. Isang dayuhang lisensya sa pagmamaneho kasama ang isang dokumento na nagsasali nito sa wikang Hapon sa isang embahada o iba pang opisyal na institusyon. Posible lamang ito para sa may lisensya na nagmamaneho mula sa Switzerland, Germany, France, Belgium, Monaco o Taiwan. Para makakuha ng Japanese driver's license, mayroon kang dalawang opsyon. Number 1. Kunin ang Japanese driver's license test para makakuha ng Japanese driver's license. 49. Number 2. Magbabago mula sa isang dayuhang lisensya sa pagmamaneho patungo sa isang Japanese driver's license. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang website ng National Police Agency o makipag-ugnayan sa Driver's License Center sa iyong prefecture. Huwag magmaneho ng hindi dala ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Kapag nagmamaneho ng kotse, dapat mong dalhin ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Kung hihilingin ito ng isang pulis, dapat mong ipakita ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Huwag sumakay sa kotse nang hindi nakasuot ng seatbelt. Ang mga driver at pasahero sa isang kotse ay dapat magsuot ng mga seatbelt. Ang kahulugan ng mga signal ng trapiko ay maaaring magkaiba sa bawat bansa. Sa Japan, kapag pula ang signal, hindi ka dapat dumiretso o kumaliwa o kumanan. Kapag pula ang traffic light, huminto at huwag magpatuloy. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod. Kung isang asul na araw, signal ay ipinapakita kasama ang pulang signal, maaari kang magpatuloy lamang sa direksyon na ipinahiwatig ng araw. Kung ikaw ay nakainom, huwag na huwag kang magmamaneho. Huwag sumakay sa sasakyan kasama ang isang taong nakainom at nag-alok ng nagmamaneho.
Huwag ipahiram ang iyong sasakyan sa isang taong nakainom at huwag hikayating uminom ang taong nagmamaneho. Gayun din, huwag gumamit ng telepono habang nagmamaneho. Mga panuntunan sa trapiko. Ang pagsunod sa mga patakaran sa trapiko ay hindi lamang tumitiyak sa iyong kaligtasan, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga nasa paligid mo. Sumunod tayo sa mga patakaran sa trapiko at mamuhay ng ligtas. Sa pang-araw-araw na buhay, may mga tuntunin at kaugalian na dapat sundin. Ipakikilala natin ang mga tuntunin at kaugalian na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Sa Japan, ang mga basura sa bahay ay inilalagay sa mga itinalagang lugar para sa koleksyon. Ang mga patakaran para sa pagtatapon ng basura ay tinutukoy ng bawat lungsod sa munisipalidad. Ang hindi pagsunod sa mga alituntunin para sa pagtatapon ng basura ay hindi lamang maaaring magresulta sa hindi pangkolekta kundi maging sanhi ng abala sa iyong mga kapitbahay. Palaging itapon ang iyong mga basura ayon sa mga patakaran ng iyong lungsod o munisipalidad. Huwag itatapon ng basura nang hindi pinag-uuri ayon sa uri. Kapag nagtatapon ng basura, dapat itong ayusin ayon sa uri. Ang basura ay kinategorya sa nasusunog, hindi nasusunog, nare-recycle, at malalaking bagay bukod sa iba. Ang paraan ng pagbubuklod-buklod ng basura ay nag-iiba ayon sa lungsod o munisipalidad. Kaya, siguraduhing itapon ayon sa mga alituntunin ng iyong lugar na tinitirhan. Huwag itapon ang basura sa mga lugar maliban na itinalagang lugar ng pangkolekta. Huwag magtapon ng basura sa mga araw na hindi nakatalaga para sa koleksyon. Huwag magtapon ng basura sa mga oras na hindi pinapayagan. Ang lokasyon, araw, oras at paraan ng pagtatapon ng basura para sa bawat uri ng basura ay tinutukoy ng bawat lungsod o munisipalidad. Ang mga basura ay madalas na kinukolekta sa umaga ng itinalagang araw ng koleksyon. Itapon ang basura na itinalagang lokasyon sa tinakdang araw at oras at pagsunod sa tinukoy na pamamaraan. Ang ilang mga lungsod o munisipalidad ay nangangailangan ng mga partikular na bag ng basura na maaaring kailangan mong bilhin mula ang iligal na pagtatapon ng basura sa mga hindi otorisadong lokasyon ay isang krimen at maaaring magresulta sa mga parusa. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa pagtatapon ng basura, makipag-ugnayan sa opisina ng iyong lungsod o munisipyo. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring itapon bilang basura. Ang mga air conditioner, telebisyon, refrigerator, washing machine at iba pa ay dapat i-recycle at hindi maaaring itapon bilang regular na basura. Kapag pinapalitan ang mga item na ito, dapat kang mag-apply para sa pag-recycle alinman sa tindahan kung saan ka bumili ng bagong produkto o sa tindahan kung saan mo itinatapon ang luma at maaaring may kaugnay na mga bayarin. Ang mga Hapones ay may kamalayan na hindi gumagawa ng malakas na ingay o nagsasalita ng malakas dahil maaari itong makaistorbo sa iba. So on, kahit na ito ay hindi nakakaabala sa iyo, ang malakas na ingay ay maaaring maging isang istorbo sa iyong mga kapitbahay, kaya maging maingat sa oras at lugar. Kahit na sa iyong sariling tahanan, ang paggawa ng malakas na ingay ay maaaring maging isang istorbo sa iyong mga kapitbahay. Ang paggawa ng malalakas na ingay, panonood ng TV o pakikinig ng musika sa malakas na volume
pagkanta o pagsasayaw sa mga party o pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika ay maaaring nakakagambala sa mga kapitbahay kaya maging maingat. Ang mga aktibidad tulad ng paglalaba, pag-vacuum, o pagligo sa gabi o madaling araw ay maaaring nakakaistorbo sa mga taong natutulog. Iwasang gumawa ng malakas na ingay sa mga oras na ito. Ang paggawa ng malakas na ingay sa labas ay maaari ring makaistorbo sa iyong mga kapitbahay at mga dumadaan. Iwasan ang pag-inom ng alak o paggawa ng kaguluhan sa mga pampublikong lugar tulad ng mga lansangan. Toilet. Ang pagdumi sa mga pampublikong palikuran ay maaaring makaabala sa iba. Gamitin ng tama ang palikuran at panatilihin itong malinis. Huwag magtapon ng toilet paper sa basurahan. Ang toilet paper ay idinisenyo upang i-flush sa tubig. Pagkatapos gamitin, palaging i-flush ang toilet para sa banyo. Gayun din, huwag mag-flush ng papel o mga bagay maliban sa toilet paper dahil maaari itong maging sanhi ng mga bara sa kubeta. Huwag mag-iwan ng basura sa banyo. Ang mga banyo ay hindi mga basurahan. Maging ang mga palikuran sa mga tindahan at pampublikong lugar ay ginagamit ng maraming tao. Upang matiyak na magagamit ng sumusunod na tao ang mga ito ng komportable, huwag mag-iwan ng basura. Ang pagbuo ng mabuting ugnayan sa kapwa ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagpanatili ng mabuting relasyon sa iyong mga kapitbahay ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga kaguluhan sa pagitan ng mga residente. Nagbibigay daan din dito sa iyo na makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa komunidad at tumulong sa isa't isang sakaling magkaroon ng mga sakuna. Ugaliing batiin ang iyong mga kapitbahay ng regular. Makilahok sa mga kaganapan sa komunidad tulad ng paglilinis ng bayan at pagdiriwang. May mga organisasyon na nakikibahagi sa mga aktibidad upang mapabuti ang mga kakayahang mabuhay at kaligtasan ng iyong komunidad na binubuo ng mga residenteng nakatira sa parehong lugar. Ang mga organisasyong ito ay madalas na tinatawag na mga asosasyon ng kapitbahay o mga asosasyon ng mga residente. Ang mga kinakailangang pondo para sa mga aktibidad ay sasakupin ng mga miyembro. Ang pagsali sa mga asosasyong ito ay maaaring mapataas ang iyong mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at pakikipagtulungan sa pang-araw-araw na buhay at sa panahon ng mga emerhensya. Para sa mga detalye tungkol sa kanilang mga aktibidad, makipag-ugnayan sa opisina na iyong lungsod o munisipyo. Mga pamutunan sa buhay pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lituntunin ng pang-araw-araw na buhay, bumuo tayo ng magandang relasyon sa mga nakapaligid sa atin at mamuhay ng may kapayapaan ng isip. Sa mga lugar, maliban sa iyong sariling tahanan, may mga tuntunin at kaugalian na dapat sundin sa iyong pang-araw-araw na buhay. OP2. Ipakilala natin ang mga tuntunin at kaugalian sa mga pampublikong pasilidad at pampublikong lugar.
Ang onsen, mga hot spring at mga pampublikong paliguan ay may communal bathing place na ginagamit ng maraming tao. Para maiiwasan ang abala sa iba, obserbahan natin ang etiquette sa pagligo sa Japan. Hindi ka dapat pumasok sa paliguan na nakasuot ng damit, panlangoy o panloob. Sa Japan, ang mga tao ay hindi nagsusuot ng anumang bagay kapag sila ay pumasok sa paliguan. Sa onsen at pampublikong paliguan, maghubad ng ganap at pumasok sa paliguan. Huwag maglagay ng mga tuwalya sa tubig sa paliguan dahil maaari nilang gawing madumi ang tubig sa paliguan. Siguraduhin huwag maglagay ng mga tuwalya sa tubig ng paliguan. Huwag gumamit ng sabon o shampoo sa paliguan dahil maaari nitong madumi ang tubig sa paliguan. Gumamit ng sabon at shampoo sa itinalagang washing area. Ang mga tren at bus ay maaaring maging napakasikip at mga tao ay may limitadong espasyo. Mag-ingat dahil may mga pagkakataon na hindi mo sinasadyang abalahin ang mga nasa paligid mo nang hindi mo namamalayan. Ang pakikipag-usap ng malakas o paggamit ng iyong mobile phone sa mga tren at bus ay tinuturing na hindi magalang at dapat na iwasan. Ang mga pagpapatugtog ng musika ng malakas, gamit ang iyong mga headphone ay maaaring makaistorbo sa iba sa pampublikong transportasyon. Bawal makinig ng musika ng malakas sa mga tren at bus. Kapag masikip ang tren or bus, ang pagdadala ng backpack sa iyong likod ay maaaring makabangga ng iba at hindi maginhawa. Kapag masikip ang mga pampublikong transportasyon, dalhin ang iyong backpack sa harap mo. Hindi lamang sa mga kalsada at sa mga parke, kung hindi maging sa mga bukas na lugar at tindahan kung saan iba't ibang tao ang pumupunta at pumunta, ito ay tinuturing ng isang pampublikong lugar. Sa mga lugar na ito, sundin ang etiquette at iwasang abalahin ang iba. Huwag magkalat o magtapon ng sigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ang pagtatapon ng basura sa labas ng mga itinalagang lugar ay isang krimen at maaaring magresulta sa mga parusa bilang labag sa batas ng pagtatapon. Kahit na hindi mo agad mahanap ang basurahan, huwag itapon ang basura sa mga hindi otorisadong lugar. Kung walang basurahan, dalhin muna ang iyong basura sa bahay mo. Huwag pumutol sa linya. Ang pagputol sa linya ay hindi lamang nakakaabala sa mga tao sa paligid mo, ngunit maaari ring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Kapag may linya, maghintay ng iyong turn at tumayo sa likod. Sa pangkalahatan, ang paninigarilyo sa loob ng bahay ay hindi pinapayagan. Ang paninigarilyo sa mga panlabas sa pampublikong lugar ay pinagbabawal din sa maraming lugar. Sa Japan, ang smoking areas ay tinalaga para sa mga naninigarilyo. Kapag naninigarilyo, gumamit ng mga itinalagang lugar ng paninigarilyo at mga lugar kung saan pinapayagan ang paninigarilyo. Ang panuntunan sa buhay, mga pampublikong pasilidad. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, tiyaking suriin kung nagdudulot ka ng anumang abala sa mga nasa paligid mo. Sa kaso ng karamdaman o pinsala,
Mahalagang malaman ang mga uri ng mga medikal na pasilidad at kung paano hanapin ang mga ito upang agad kang humingi ng medikal na atensyon. Ang pagbili ng institusyong medikal ay depende sa kalughaan ng iyong sakit o pinsala. Para sa mga karaniwang sakit, tulad ng sipon o menor de edad na pinsala, bisitahin ng isang klinika o opisina ng pangkalahatang proteksyoner. Kapag mayroon kang malubhang karamdaman o pinsala, mangyaring pumunta sa isang ospital. Ang iba't ibang institusyong medikal ay dalubha sa iba't ibang larangan ng medisina. Ang ilan sa mga karaniwang specialty ay kinakabilangan ng internal medicine, para sa paggamot sa mga sipon at sakit ng mga panloob na organo. Surgery, para sa paggamot sa mga pinsala at sakit na nangangailangan ng operasyon. Pediatrics, para sa pagpapagamot ng mga sakit sa mga sanggol at bata. Orthopedics, para sa pagpapagamot ng mga buto, kasukasuan at kaalamnan ng mga kaugnay na kondisyon. Ophthalmology, para sa paggamot sa mga sakit na nauugnay sa mata. Dentistry, para sa paggamot sa mga issue na nauugnay sa ngipin. Obstetrics and Gynecology, para sa paggamot sa mga sakit na partikular sa kababaihan at pagbibigay ng suporta sa panahon ng pagbubuntis. Ang ilang mga institusyong medikal ay nag-aalok ng mga medikal na interpreter at tumutugon sa mga banyagang wika. Kapag naghahanap ng institusyong medikal, maaari kang gumamit ng internet, sumangguni sa iyong lokal na tanggapan ng munisipyo o makipag-ugnayan sa isang international na asosasyon ng palitan sa iyong lugar. Bukod pa rito, ang website ng Japan National Tourist Organization ay nagbibigay ng impormasyon sa mga institusyong medikal sa mga banyagang wika. Kapag bumisita ka sa isang institusyong medikal, siguraduhin ipakita ay iyong health insurance card. Ang pagpapakita ng iyong health insurance card ay maaaring mabawasan ang halaga ng mga serbisyong medikal. Magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa health insurance sa ibang seksyon ng video na ito. Upang matiyak na kaya mong kalmadong bumisita sa isang institusyong medikal kapag ikaw ay may sakit o nasugatan, siguraduhing saliksikin ito ng maaga. Sa panahon ng emerhensya o sakuna, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga numero ng pang-emerhensyang kontak, paghahanda sa sakuna at mga pamamaraan ng pagbigkas upang maprotektahan. Ang numero ng teleponong pang-emergency na idadial ay nag-iiba-iba sa bawat bansa. Sa Japan, kung kailangan mo agad ng ambulansya para sa biglaang pagkakasakit o pinsala, o kung may sunog at kailangan mo ng departamento ng bumbero, i-dial lang 119. Kapag tumawag ka sa 119 sa Japan, tatanungin ng operator, ito ba ay medikal na emergency o sunog? Kung ito ay isang medikal na emerhensya, tumugon sa pamamagitan ng medikal na emerhensya. Kung ito ay sunog, tumugon ng apoy. Pagkatapos, hihilingin ng operator ang mga detalye tulad ng lokasyon, sitwasyon, iyong pangalan at numero ng telepono. Sagutin ang mga tanong ng operator. Kung kailangan mo ng pulis na agarang tumugon sa isang insidente o aksidente sa trapiko sa Japan, i-dial ang 110. Kapag tumawag ka sa 110 sa Japan, tatanungin ng operator, insidente ba o aksidente sa trapiko?
tumugon ng naaayon. Pagkatapos, hihilingi ng operator ang impormasyon tungkol sa kung kailan, saan at ano ang nangyari, pati na rin ang iyong pangalan at numero ng telepono. Sagutin ang mga tanong ng operator. Ang pagtawag sa 119 o 110 para sa isang ambulansya, fire truck or police sa Japan ay walang bayad. Sa mga emerhensya, huwag mag-atubiling tumawag kung hindi mo magawang tumawag sa iyong sarili, humingi ng tulong sa isang malapit. Ang mga pampulitikong telepono sa Japan ay nagbibigay daan sa iyo ng gumawa ng mga emergency na tawag ng libre, kaya tandaan ito. Ang Japan ay madalas na makaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad. Kabilang sa mga pangunahing kalamidad ang mga sumusunod. Ang mga bagyo at malakas na ulan, nagaganap ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan. Ang mga bagyo at malakas na ulan ay maaaring humantong sa pang-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Ang lindol, ang lupa ay umuuga. Ang mga lindol ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mga gusali at pagkasunog. Tsunami. Dahil sa lindol, tumataas ang level ng dagat na lumilika ng malalaking alon na bumabaha sa mga lugar na baybayin. Ang mga tsunami ay hindi huminto sa mga baybayin at maaaring umagos ng higit pa na lumalabag sa mga leve. Mga pagsabok ng bulkan. Ang batong may mataas na temperatura, gas at abo at iba pa na sumasabog mula sa mga bulkan. Noong 2023, ang Japan ay mayroong 111 aktibong bulkan. Maaaring tumama ang mga sakuna anumang oras at kahit saan. Upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga sakuna, mahalagang maging handa. Maghanda ng sapat na pagkain, tubig, baterya, flashlight, at mga supply ng first aid sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo. Ang pag-iimpake ng mga item na ito sa isang backpack ay maginhawa dahil maaari mong kunin ito ng mabilis at libre ng 2 kamay sa panahon ng pagligtas. Ang mga mapa-ligro na nagsasaad ng mga lugar na madaling kapitan ng mga sakuna at mga lokasyong paglikas ay magagamit. Maaari mong tingnan ang mga mapa ng peligro sa iyong lokal na opisina ng munisipyo at iba pang mga lugar. Gumamit ng mga mapa ng peligro upang matukoy ng maaga ang mga mapanganib na lugar at mga evacuation spot. Pakilahok sa mga lokal na paghahanda sa kalamidad at mga pagsasanay sa paglikas upang matutunan kung paano tumugon sa panahon ng sakuna. Kapag may nangyaring sakuna o kapag nararamdaman mong hindi ligtas ang iyong kasalukuyang lokasyon, agad na humarap ng kanlungan. Sa panahon ng bagyo o malakas na ulan, may panganib na matangay ng mga tao malapit sa dagat o ilog. Bukod pa rito, ang mga lugar na malapit sa mga bundok at bangin ay maaaring mapanganib dahil sa mga bumabagsak na bato at lupa sa panahon ng naturang panahon. Sa panahon ng bagyo o malakas na ulan, iwasang lumapit sa mga lugar na ito. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay sa panahon ng lindol sa Japan, magtago muna sa ilalim ng mesa o mesa mong protektahan ang iyong sarili. Matapos huminto ang pagyanig, patayin ang gas at mga kalan upang maiwasan ang sunog. Kung nasa labas ka sa panahon ng lindol, protektahan ang iyong ulo gamit ang isang bag o katulad na bagay at lumikas sa isang ligtas at bukas na lugar. Pagkatapos ng isang malaking lindol, maaaring magkaroon ng panganib ng tsunami. Huwag malapit sa dagat o ilog sa panahon ng lindol, lumipat ka agad sa mas mataas na lugar. Maaaring mangyari ang tsunami ng maraming beses, kaya iwasang lumapit sa dagat o ilog hanggang sa maalis ang mga babala sa paalala ng tsunami. Kapag lumikas sa iyong tahanan, siguraduhin patayin ang gas, kalan, pati na rin ang circuit breaker bago umalis. Kung hindi ka sigurado kung saan lilipat sa panahon ng emergency, humingi ng gabay sa isang lokal na residente ng Japan.
Nagbibigay ang Meteorological Agency ng Japan ng impormasyon tungkol sa panahon, nanindol, tsunami, bulkan at higit pa sa iba't ibang wika sa kanilang website. Bukod pa rito, maaari ka magtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, internet, smartphone, application at iba pang paraan. Mga emerhensya at sakuna. Ang mga emerhensya at sakuna ay maaaring mangyari anumang oras. Mangyaring magsaliksik ng maaga kung ano ang gagawin kapag may panganib. Upang manirahan sa Japan at makatanggap ng mga serbisyong administratibo, dapat mong kumpletohin ng tama ang mga pamamaraan sa imigrasyon at pagpaparehistro ng address. Ang pagkabigong makumpleto ang mga pamamaraang ito ay maaaring magresulta sa mga parusa, deportasyon o pagkansela na iyong katayuan sa paninirahan. Ipapaliwanag namin ang mga pamamaraan sa imigrasyon at pagpaparehistro ng address. Magbibigay din kami ng impormasyon tungkol sa mga residence card at my number card. Kaya mangyaring tandaan ang mga detalyeng ito. Ang mga dayuhang residente na naninirahan sa Japan ay may mga partikular na aktibidad na maaari nilang gawin at isang paunang natukoy na tagal ang kanilang pananatili sa Japan. Ang mga dayuhan ay maaaring manirahan sa Japan na may status of residence. Ang panahon na maaaring manatili sa Japan ay tinutuloy bilang panahon ng pananatili. Ang katayuan ng paninirahan at panahon ng pananatili ay tinutuloy sa pamamagitan ng mga pamamaraan sa imigrasyon. Walang wastong pamamaraan sa imigrasyon, hindi maaaring makisali sa mga aktibidad maliban sa pinapayagan ng kanilang katayuan ng paninirahan o manatili sa Japan na lampas sa pinahihintulutang panahon ng pananatili. Mahalagang laging tandaan ang mga aktibidad na pinapayagan ng katayuan na iyong paninirahan at ang iyong panahon ng pananatili. Ang residence card and official being identification card para sa mga dayuhang maninirahan sa Japan. Naglalaman ito ng impormasyon gaya ng pangalan, nasyonalidad, status ng paninirahan, panahon ng pananatili at higit pa. Maliban sa mga turista, lahat ng mga dayuhan na ang panahon ng pananatili ay mas mahaba sa 3 buwan ay binibigyan ng residence card ng Immigration Bureau. Ang mga individual na may edad na 16 pataas ay dapat dalhin ang kanilang residence card sa lahat ng oras. Huwag kapahirang o i-deposito ang iyong card sa iba. Kung hihilingin ng mga opisyal ng imigrasyon o pulis na makita ang iyong residence card, dapat mo ipakita ito. Bukod pa rito, kakailanganin mo yung residence card para sa mga pamamaraan sa mga opisina ng lungsod, ward at bayan. Gayun din, kapag gumagawa ng mga kontrata sa Japan, kung nawala mo yung residence card o nasira ito, dapat kang mag-apply para sa kapalit mula sa imigrasyon sa loob ng 14 na araw. Mangyaring suriin ang website ng immigration para sa mga kinakailangan dokumento at higit pang mga detalye. Hindi ka maaaring makisali sa mga aktibidad maliban sa pinahihintulutan sa ilalim na iyong katayuan sa paninirahan o manatili sa Japan na lampas na iyong naaprobahang panahon. Sa mga sumusunod na sitwasyon, dapat kang mag-apply sa immigration para sa pahintulot. Kung plano mong manatili sa Japan nang paso yung kasalukuyang panahon ng pananatili, mag-apply para sa extension ng panahon ng pananatili bago mag-expire
ang iyong kasalukuyang panahon. Kung balak mong baguhin ang iyong aktibidad sa mga hindi sakop na iyong kasalukuyang status ng paninirahan, mag-apply para sa pagbabago ng status ng paninirahan bago simula ng mga bagong aktibidad. Kung ay isang bata ay pinanganak sa Japan, iulat ang kapamanakan sa tukalatanggapan ng lungsod, ward or bayan sa loob ng 14 na araw at mag-apply sa immigration para sa acquisition o resident status sa loob ng 30 araw pagkatapos ng kapanganakan. Ang mga sumusunod na item ay kinakailangan para sa aplikasyon: pasaporte, residence card, larawan, application form, dokumentasyon ng mga aktibidad. Ang mga dokumentong partikular sa aktibidad ay tinutukoy batay sa katayuan ng iyong paninirahan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tingnan ang website ng Immigration Bureau. Ang ilang partikular na katayuan sa paninirahan ay nagbabawal sa mga aktibidad sa pagtatrabaho. Ang mga individual na may resident status tulad ng estudyante or family stay ay hindi kinakailangang magtrabaho. Kahit na para sa may resident status na nagpapahintulot sa trabaho, mahalagang tandaan na hindi ka maaaring makasali sa mga aktibidad, mga trabaho na naiiba sa mga pinapayagan ay ilalim na iyong particular na resident status. Kung nais mong magtrabaho ng part-time o sumali sa mga aktibidad na iba sa mga pinahintulutan sa ilalim na iyong status of residence, mangyaring mag-apply para sa pahintulot na makisali sa mga aktibidad na maliban sa pinahintulutan sa ilalim ng status of residence, Immigration Bureau kapag kasimula ng trabaho. Kapag may bigay ng pahintulot, maaari ka magtrabaho sa loob ng saklaw at kondisyon na tinukoy sa pag-aproba. Para sa karagdagang impormasyon na kung anong kinakailangan para mag-apply para sa isang permit to engage in activity maliban sa pinahihintulutan sa ilalim ng status of residence, mangyaring sumangguni sa website ng Immigration Bureau. Kapag kaalis ng Japan, ang iyong resident status at period of stay ay mawawala na ng visa. Gayunpaman, mayroong isang sistema na nagpapahintulot sa iyo na muling makapasok sa Japan habang pinapanatili ang iyong kasalukuyang katayuan sa paninirahan at panahon ng pananatili kung balak mo sumali sa parehong mga aktibidad. Kung plano mo bumalik sa Japan sa loob ng 1 taon at magkaroon ng passport, residence card, hindi mo kailangan kumuha ng entry permit bago pumunta sa airport or port. Kapag aalis ng Japan, siguraduhin ipakita ang iyong pasaporte at residence card sa mga otoridad ng imigrasyon sa paliparan o dauman at ipaalam sa kanila ang iyong balak na bumalik sa Japan. Sa loob na 1 taon ng pag-alis, balik ka mo rin pumasok sa Japan habang pinapanatili ang iyong kasalukuyang status ng paninirahan at panahon ng pananatili. Pagkatapos sa 1 taong pag-alis sa iyong panahon ay mag-expire sa loob na 1 taon, mangyaring malaman na maaaring hindi ka na muling pumasok sa Japan. Kung plano mong bumalik sa Japan ng plus sa 1 taon ng pag-alis, mag-apply para sa re-entry permit mula sa Immigration Bureau bago umalis sa Japan. Kung naaprubuhan, maaari kang muling pumasok sa Japan sa loob ng saklaw na iyong panahon ng pananatili na maaaring tumagal na ng 5 taon habang pinapalatili ang iyong kasalukuyang katayuan sa paninirahan. 39. Kung hindi mo balak bumalik sa Japan pagkatapos umalis, dapat mong ibalik ang iyong residence card sa mga otoridad ng imigrasyon. Kapag aalis ng Japan, ibigay ang iyong residence card sa immigration counter sa airport or port. Kung hindi ka man pumasok sa loob na pinapayagang panahon, ipadala ang iyong residence card sa mga otoridad ng imigrasyon sa pamamagitan ng koreo. Para sa detalyadong informasyon tungkol sa mag-apply para sa isang re-entry permit,
At pagbabalik na yung residence card, mangyaring sumangguni sa website ng Immigration Bureau. Ang mga may katayuan sa paninirahan para sa trabaho o bilang mag-aaral ay dapat nabisuhan ng Immigration Bureau kung ang kanilang kaakibat na kumpanya, organisasyon o paaralan ay nagbago. Kinakailangan din ng abiso kung may mga pagbabago sa pangalan, lokasyon, pagsasara o pagbabakas ng kaugnayan sa kumpanya, organisasyon o paaralan. Kung ang isang taong may katayuan sa kasal ay diborsyo ang kanyang asawa o kung ang asawa ay namatay, dapat pinapalam sa tanggapan ng imigrasyon ang katotohanan ito. Ang mga notifikasyon na ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng postal, mail or internet. Para sa detalyadong impormasyon, mangyaring sumangguni sa website ng Immigration Bureau. Ang deportasyon ay isang sistema kung saan ang mga dayuhan na lumalabag sa batas ay napipilitang umalis sa Japan. Halimbawa, ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapailalim sa mga paglilitis sa deportasyon. Mananatili sa Japan kahit isang araw lang pa sa panahon ng pananatili. Pagsali sa mga aktibidad maliban na kung anong pinahihintulutan ng katayuan, ang iyong paninirahan nang hindi dumaan sa mga pamamaraan ng imigrasyon o ginagawa ang iba na makasali sa mga naturang aktibidad. Paggamit ng residence card ng ibang tao o pagpagiram ng sarili mong residence card sa iba. Pagtanggap ng ilang mga parusang kriminal. Pagtanggap ng hatol na nagkasala para sa paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa droga. Ang kalupaan ng pag-uusap ay hindi mahalaga. Malalapat ito kahit sa mga multa o sinusindi ng mga pangungusap. Tandaan mo rin, pagkakaroon ng marijuana at ang mga kaugnay na aktibidad ay illegal sa Japan. Sa pangkalahatan, ang mga individual na nasa deport ay hindi pinapayagang walang pumasok sa Japan sa loob ng 10 taon. Kung nakatanggap ka na ilang partikular na parusang kriminal o na-deport dahil sa paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa droga, sa pangkalahatan ay hindi ka pinapayagang muling pumasok sa Japan. Ang cancellation of residence status ay isang sistema kung saan ang status ng paninirahan ay binagwawi kung ilan ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pinagkaroon na status ay hindi tinanap para sa isang tinukoy na panahon habang nasa Japan. Kung kinansala ang status na iyong paninirahan, kailangan mong umalis sa Japan. Halimbawa, ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapailalim sa pagkansela ng status ng paninirahan. Para sa mga may residence sa status para sa trabaho o bilang ng mga estudyante, manatili sa Japan ng higit sa 3 buwan. Pagkatapos, umalis sa kaakibat na kumpanya, organisasyon o paaralan. Para sa mga individual na marriage-based residence status, manatili sa Japan ng higit sa 6 na buwan katapos iwalayan ang kanilang asawa o kung ang kanilang asawa ay pumanaw. Para sa mga individual na may hawak na residence card, hindi nagulat ng pagbabago ng address na higit sa 90 days or araw. Ang mga individual na may residence card ay dapat magparehistro ng kanilang address sa municipal na opisina ng kanilang lungsod, ward or bayan. Ang pagkabigong irehistro ng iyong address ay maaaring humantong sa kakulangan ng akses at tapat ng mga serbisyong administration, kaya siguraduhin mo parehistro. Kung ikaw ay bagong dating sa Japan na may landing permit, kapag napasyan mo ang iyong address, kailangan mong magsumite ng form na change of residence sa opisina ng munisipyo sa loob ng 4 na araw. Kung ikaw ay lilipat, ang pamamaraan ay maaaring mag-iba, depende sa iyong bagong lokasyon. Kung lilipat ka sa ibang lungsod, ward or bayan, dapat ka magsumite ng moving out notification sa opisina ng munisipyo na iyong dating tirahan bago lumipat. Kung
Pagkatapos lumipat, dapat ka magsubmit ng form na pagbabago ng paninirahan sa opisina ng munisipyo na yung bagong lokasyon sa loob ng 14 na araw. Kung ikaw ay lilipat sa loob ng parehong lungsod, purok or bayan, dapat ka magsubmit ng abiso sa pagbabago ng address sa opisina ng munisipyo sa loob ng 14 na araw ng paglipat. Kung ikaw ay lilipat sa ibang bansa, halimbawa, babalik sa iyong sariling bansa, dapat ka magsubmit ng moving out notification sa opisina ng munisipyo o yung dating tirahan bago lumipat. Kapag ginagawa ang mga notification na ito, siguraduhin dalhin ang iyong residence card. Kung hindi mo matatanggap ang iyong residence card, dapat mo dalhin ang iyong pasaporte. Para sa detalyadong informasyon tungkol sa mga notification na ito, mangyaring tingnan ang website ng municipal na opisina. Bukod pa rito, kapag lumipat bukod sa pag-abiso sa opisina ng munisipyo, kakailanganin mo rin ipaalam sa mga service provider tulad ng kuryente, gas, tubig, at mga kumpanya ng telepono ang iyong pagbabago ng address. Para sa karagdagang informasyon, mangyaring tingnan ang website ng kanilang kumpanya. Parehong Japanese at dayuhang residente na nagrehistro kanilang address sa Japan ay binibigyan ng natatanging numero na tinatawag ng My Number. Ang numero ito ay nagtatangi sa bawat individual. Kapag natukoy namin yung address sa Japan, makakatanggap ka ng My Number card notification. Sa pamamagitan ng koreo, ang iyong My Number ay susulat sa notification na ito. Ang iyong My Number ay susulat sa notification na ito. Kinakailangan ng apong numero sa iba't ibang sitwasyon. Kapag tumatanggap ng mga pensyon o mga allowance sa pagpapalaki ng bata, kapag tumatanggap ng mga serbisyong medikal, kapag nagpapadala ng pera sa ibang bansa o tumatanggap ng pera mula sa ibang bansa, kapag nagbubukas ng bank account. Maginhawang gumawa ng My Number card ng maaga kapag ito ay kinakailangan. Ang My Number card ay isang IC chip equipped card kung saan nakapinta yung My Number. Ang My Number card ay maaaring gamitin hindi lamang bilang patunay na yung My Number kundi para makakuha din ang kopya ng iyong residential certificate sa mga convenience store at para sa ibang mga serbisyo na administratibo na makukuha sa internet. Upang makakuha ng My Number card, dapat ka mag-apply sa opisina ng munisipyo na iyong tirahan. Pagkatapos lumipat, maaari ka mag-apply para dito kasama ang iyong form sa pagbabago ng panirahan. Ang unang aplikasyon ay walang bayad. Katapos magtanggap ang My Number card, kung may mga pagbabago sa iyong pangalan, address at iba pa, kakailanganin mo i-update ang card sa opisina ng munisipyo na iyong tirahan. Ang validity ng My Number card ay parehos expiration date na yung period of stay. Kung papahabain mo yung panahon ng pananatili, kakailanganin mong i-update ang petsa na expiration ng My Number card sa opisina ng munisipyo ng iyong tirahan. 5. Kung mag-a-apply ka para sa ibang panahon ng extension, mananatili o pagbabago ng status ng paninirahan at ang resulta ay hindi available bago ang petsa at pag-expire ng iyong My Number card, kakailanganin mo na rin i-update ang petsa ng pag-expire ng card. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa My Number card, bisitahin ang My Number card comprehensive website o tingnan ang website ng municipal na opisina para sa iyong lungsod, ward, or bayan. Upang maiwasang makalimutan ang mga kinakailangang aplikasyon at abiso, tiyaking lubusang maunawaan ang mga lituntunin ng imigrasyon at mga pagbabago sa address. Sa Japan, mayroon isang sistema
na kilala bilang sistema ng seguro sa pangangalaga sa kalusugan. Ito ay isang sistema kung saan ang mga individual ay nagbabayad ng buwanang mga premium ng insurance na binabawasan ang halagang kailangan nilang bayaran mula sa bulsa kapag humingi sila ng medikal na pangangalaga para sa mga pinsala o sakit. Lahat ng individual na naninirahan sa Japan, anuman ang nasyonalidad, ay kinakailangang magpatala sa sistemang ito. Mayroong ilang mga uri ng healthcare insurance na available. At ang partikular na insurance na sasalihan ay depende sa kanilang trabaho at sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Dito, ipapaliwanag namin ang health insurance at national health insurance. Sa mga sumusunod na seksyon, magbibigay kami ng mga paliwanag para sa siguro sa pangkalusugan at pambansang siguro sa kalusugan. Ang pagpapatala sa sistema ng health insurance ay para sa mga individual na nagtatrabaho sa mga kumpanya at nakakatugon sa mga kondisyon tulad ng pagtatrabaho na 20 oras o higit pa bawat linggo. Gayon din para sa kanilang mga miyembro ng pamilya na naninirahan sa Japan. Kahit ang isa ay nagtatrabaho ng 20 oras o higit pa bawat linggo, ang mga mag-aaral ay hindi karapat-dapat para sa pagpapatala. Upang makapag-enroll sa sistema ng health insurance, kailangan kumpletuhin ang individual na proseso ng aplikasyon sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang nagtatrabaho. Kapag naka-enroll na sa health insurance system, ang mga individual ay kinakailangan magbayad ng insurance premium. Ang mga premium ng insurance para sa health insurance ay hinati ng pantay-pantay sa pagitan ng enrollee at ng kumpanyang nagtatrabaho. Ang mga kontribusyon ng enrollee ay otomatikong ibabawas mula sa kanilang sweldo ng kumpanya na hindi nangangailangan ng mga espesyal na pamoraan. Sa pag-enroll sa health insurance, ang mga individual ay makakatanggap ng health insurance card. Kapag naghahanap ng medikal na paggamot para sa mga pinsala o karamdaman, ang pagpapakita ng health insurance card na ito ay nakakabawas sa mga gastos mula sa bulsa. Bukod pa rito, ang pag-enroll sa health insurance ay maaaring magbigay ng mga benepisyong pinansyal sa ilang partikular na sitwasyon. Halimbawa, maaaring malapat ang benepisyong ito sa mataas na gastos sa pagpapagamot, panganak, mga kaso kung saan ang mga pinsala, sakit o panganganak ay nagre-resulta sa hindi sapat na kita dahil sa oras na walang trabaho. Para sa karagdagang mga detalye tungkol sa health insurance, pinapayuhan ng mga individual na kumonsulta sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ang pagpapatala sa National Health Insurance ay naaangkop sa mga individual na hindi kaanib sa ibang kumpanya sa mga may limitadong oras ng trabaho na nagiging dahilan upang hindi sila kwalipikado para sa health insurance at sa mga hindi nagtatrabaho. Sa kabila ng pangalan nito, ang mga dayuhang individual na nakakatubon sa ilang mga kondisyon tulad ng panahon ng paninirahan na higit sa 3 buwan, ay obligado ring magpatala sa National Health Insurance. Upang makapag-enroll sa National Health Insurance, kailangan kumpletuhin ng mga individual ang proseso ng aplikasyon sa lokal na opisina ng munisipyo kung saan sila nakatira. Kapag naka-enroll na sa National Health Insurance, ang mga individual ay kinakailangan magbayad ng insurance premium. Ang insurance premium sa National Health Insurance ay dapat na personal na binayaran ng enrollee sa kanilang lokal na municipal na opisina
Ang pagbabayad ng mga premium ng insurance ay obligado. Ang pagkadigumot bayad ay maaring magresulta sa pag-agaw ng ari-arian, kaya mahalaga na tiyakin ang numpak at napapanahong mga pagbabayad. Sa pagpapakatala sa National Health Insurance, ang mga individual ay makakatanggap ng isang health insurance card. Ang pagpapakita ng health insurance card na ito kapag naghahanap ng medikal na paggamot para sa mga pinsala o karamdaman ay nakakabawas sa mga gastos na babayaran sa mga pasilidad na medikal. Higit pa rito, ang pagpapakatala sa National Health Insurance ay maaaring magbigay ng karapatan sa mga individual sa mga benepisyong pinansyal sa mga partikular na sitwasyon. Halimbawa, ang mga sumusunod na sitwasyon ay napapailalim sa mga paglilitis sa deportasyon, mataas na gastos sa pagpapagamot, pang-anak. Kung sakaling lumipat ang ilang individual na naka-enroll sa National Health Insurance sa ibang munisipalidad, kinakailangan konkretuhin ang isang withdrawal procedure sa dating opisina ng munisipyo at isang enrollment procedure sa bagong opisina ng munisipyo. Bukod pa rito, kung isang individual ay bagong enroll sa health insurance dahil sa mga dahilan tulad ng trabaho, isang withdrawal na pamamaraan para sa National Health Insurance ay kinakailangan. Sa kabaliktaran, kung ang isang individual na naka-enroll sa health insurance ay naging hindi karapat-dapat dahil sa mga dahilan tulad ng pag-alis sa kanilang trabaho, isang enrollment na pamamaraan para sa National Health Insurance ay kinakailangan. Para sa detalyong impormasyon tungkol sa National Health Insurance, pinapayuhan ang mga individual na makipag-ugnayan sa opisina ng munisipyo sa munisipyo kung saan sila nakatira. Mula Disyembre taong 2024, ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa health insurance card upang lumipat sa My na insurance card na ituturing ang My Number Card bilang isang health insurance card. Para mamuhay ng komportable sa Japan, napakahalaga ng health insurance o siguro sa kalusugan. Suruin kung aling insurance ang naaangkop sa iyo at kumpletuhin ang mga pamamaraan. Ang Japan ay may sistema ng tensyon. Ito ay isang sistema kung saan ang mga individual ay tumatanggap ng regular at tuloy-tuloy na nagbabayad kapag sila ay umabot sa isang tiyak na edad o kapag sila ay may mga kapansanan dahil sa sakit o pinsala. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwan ng insurance premium, ang mga individual na naninirahan sa Japan sa isang tiyak na edad ay kinakailangan sumali sa sistemang ito anuman ang kanilang nasyonalidad. Kasama sa sistema ng pensyon ang National Pension at Employees Pension Insurance. Depende sa mga sahig gaya ng trabaho na isang tao, ang kumpanya ang pinagtatrabahuhan nila at ang kanilang edad maaari silang mag-enroll sa alinman sa isa o pareho. Dito ay papaliwanag namin ang National Pension at Employees Pension Insurance ng magkahiwalay. Ang lahat sa Japan na may edad 20 hanggang 59 ay kinakailangan magpatala sa National Pension. Sa kabila ng pangalan nito, ang mga dayuhang individual na nakakatugon sa ilang mga kondisyon tulad ng panahon ng paninirahan na higit sa 3 buwan ay obligado ring magpatala sa National Pension System. Ang mga kalahok ng National Pension
ay nahahati sa tatlong kategorya. Alalahanin ng paraan ng pagpapatala at pagbabayad ng mga premyo ay naiiba depende sa kategorya na nagpatala. Kategorya 1, nakasiguro. Kasama sa mga kategoryang ito, ang mga taong hindi kaakibat sa isang kumpanya, ang may limitadong oras ng trabaho na hindi nabibilang sa kategorya 2 at ang individual na hindi nagtatrabaho. Ang kategorya 1 na nakasiguro sa mga individual ay nagpatala lamang sa national pension. Ang pamamaraan ng pagpapatala ay sinasagawa sa opisina ng munisipyo kung saan sila nakatira. Maaaring bayaran ng insurance premium gamit ang isang payment slip, National Pension Insurance Premium Payment Notice, na itinatalaan ng Japan Pension Service sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal, post office, convenience store at iba pa. Ang babayad ng premium ng insurance ay obligado. Ang hindi pagbabayad ay maaaring magresulta sa pang-aga ng ari-arian, kaya siguraduhin gumawa ng mga pagbabayad ng tama. Ang mga taong naninirahan at nahihirapang magbayad ng mga premium dahil sa mababang kita o iba pang mga dahilan ay maaaring hindi mabayaran sa pamamagitan ng isang partikular na pamamaraan. Ang mga nangangailangan ay dapat sumangguni kanilang municipal office o pension office. Kategorya 2, nakasiguro. Ang kategorya 2 na nakasiguro sa mga individual ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya at nakakatugon sa mga kondisyon tulad ng pagtatrabaho ng 20 oras o higit sa bawat linggo. Kategorya 2, nakasiguro sa mga individual ay naka-enroll sa parehong National Pension at Employees Pension Insurance. Ang pamamaraan ng pagpapatala ay sinasagawa ng kumpanya. Ang kategorya 2 na nakasiguro sa mga individual ay hindi kailangan magbayad ng National Pension Premium kung nagbabayad sila ng Employees Pension Insurance Premium. Kategorya 3, nakakasiguro. Ang kategorya 3 na nakasiguro ng mga individual ay mga asawa na naninirahan sa Japan na pinansyal na sinusuportahan ng kategorya 2 na nakasiguro sa mga individual. Kategorya 3, nakasiguro sa mga individual na nagpatala lamang sa national pension. Ang pamamaraan ng pagpapatala ay sinasagawa sa pamamagitan ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa. Ang kategorya 3 na nakasiguro ang mga individual ay hindi kinakailangan magbayad ng mga premium ng national pension. Ang bawat tao na nag-enroll sa sistema ng pensyon ay bibigyan ng natatanging pangunahing numero ng pensyon. Kapag nag-enroll sa sistema ng pensyon, nakakatanggap ka ng basic pension number notification. Higit pa rito ay yung pangunahing numero ng pensyon ay nakasulat dito. Ang basic pension number notification ay kinakailangan kapag tumatanggap ng mga pagbabayad ng pensyon bukod sa iba pang mga sitwasyon. Kung nawala ito, maaari kang humingi ng kapalit sa iyong lokal na tanggapan, lungsod, ward or bayan o sa tanggapan ng pensyon. Ang mga subscriber ng National Pension ay karapat-dapat para sa iba't ibang uri ng pensyon, kabilang ang Basic Old Pension, Age Pension. Ang mga individual na nag-ambag ng kabuuang 10 taon o higit pa, bilang ang mga panahon kung saan hindi kinakailangan ang mga kontribusyon ay maaaring makatanggap ng pangunahing pensiyon sa pagtanda mula sa edad na 65. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay depende sa mga salik gaya ng panahon ng kontribusyon. Basic Disability Pension. Ang mga subscriber sa National Pension na may mga kapansanan dahil sa karamdaman o pinsala ay karapat-dapat na tumanggap ng pensyon na ito. Ang benepisyo ito ay hindi limitado sa mga nakatatanda. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay tinutukoy ng kalumpaan ng kapansanan.
Bukod pa rito, may mga kaso kung saan ang pamilya ng isang subscriber ng national pension ay maaaring makatanggap ng pensyon kung sakaling pumasa ang subscriber. Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa national pension, mangyayong magtanong sa iyong lokal na tanggapan ng lungsod, ward o bayan o sa tanggapan ng pensyon. Ang welfare pension insurance ay para sa mga individual na nagtatrabaho para sa isang kumpanya, nakatugon sa mga kondisyon tulad ng pagtatrabaho na hindi bababa sa 20 oras bawat linggo at pagiging wala kang 69 taong gulang. Ang pamamaraan ng pagpapakana ay isasagawa ng kumpanya. Ang insurance premium ay nahahati ng pantay sa pagitan ng subscriber at ng kumpanya. Ang bahagi ng subscriber ng insurance premium ay ibinabawas sa kanilang sweldo ng kumpanya, kaya hindi na kailangan ng isang espesyal na pamamaraan. Ang mga subscriber ng welfare pension insurance ay maaaring makatanggap ng iba't ibang uri ng pensyon, kabilang ang basic old pension. Ang mga individual na nag-ambag ng kabuuan 10 taon o higit pa, kabilang ang mga panahon kung saan hindi kinakailangan ang mga kontribusyon ay makatanggap ng pangunahing pensyon sa pagtanda mula sa edad na 65. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay tinutukoy ng mga salik gaya ng panahon ng kontribusyon at ang halagang binayaran. Basic Disability Pension. Ang mga subscriber sa Welfare Pension Insurance na may mga kapansanan dahil sa pagkakasakit o pinsala ay karapat-dapat na tumanggap ng pensyong ito. Ang benepisyong ito ay hindi limitado sa mga nakakatanda. Ang halaga ng pensyon na matatanggap mo ay tinutukoy ng kalubhaan ng kapansanan. Bukod pa rito, may mga kaso kung saan ang pamilya ng isang subscriber ng welfare pension insurance ay maaaring makatanggap ng pensyon kung sakaling pumasa ang subscriber. Para sa detalyadong informasyon tungkol sa welfare pension insurance, mangyaring magtanong sa iyong lokal at tanggapan ng lungsod, ward or bayan o sa tanggapan ng pensyon. Ang mga dayuhan na nagbayad ng pensyon premium at nagtatapos sa kanilang mga aktibidad sa Japan para umalis ng bansa ay maaaring mag-claim ng withdrawal lump sum payment. Upang maging karapat-dapat para sa isang withdrawal lump sum payment, kailangan mong matugunan ang mga kondisyon tulad ng kabuuang panahon ng contribution na mas mababa sa 10 taon. Pagkakaroon ng kontribusyon ng hindi bababa sa 6 na buwan at paggawa ng claim sa loob ng 2 taon ng pag-alis sa iyong address sa Japan. Para ma-claim ang withdrawal lump sum payment, mangyari magpadala ng claim form sa pamamagitan ng koreo sa Japan Pension Service. Kung nakakatanggap ka ng withdrawal lump sum payment, ang lahat ng record ng iyong paglahok sa national pension o welfare pension insurance sa iyong pananatili sa Japan ay mabubura. Pag-isipang mabuti kung tatanggapin mo ang withdrawal lump sum payment o maghintay hanggang maabot mo ang karapat-dapat na edad para makatanggap ng pensyon sa Japan. Para sa mas detalyadong informasyon tungkol sa withdrawal lump sum payment, mangyaring makipag-ugnayan sa Japan Pension Service. Ang sistema ng pensiyon ay isang sistema ng suporta sa lipunan upang maghanda para sa isang hindi inaasahang hinaharap. Suriin kung aling pensiyon ang naangkop sa iyo at kumpletuhin ang mga pamamaraan.
Ang Japan ay may sistema ng buwis. Kahit na ang mga dayuhan na kumikita ng pera sa Japan, naninirahan sa Japan o bumili ng mga bagay sa Japan, ay karaniwang kinakailangan magbayad ng buwis sa Japan. Mayroong iba't ibang uri ng buwis. Dito, ipapaliwanag namin ang buwis sa kita, buwis sa paninirahan, at buwis sa pagkonsumo ayon sa pagkakabanggit. Ang buwis sa kita ay ang buwis na binabayaran ng mga kumikita sa Japan. Ang halaga ng buwis sa kita ay tinutukoy ng mga salik gaya ng halagang kinita mula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Disyembre at ang bilang ng mga miyembro ng pamilya na iyong sinusuportahan. Ang mga taong naninirahan sa Japan ay maaari ring sumailalim sa income tax sa perang kinita sa ibang bansa. Higit pa rito, ang mga kasunduan sa buwis sa pagitan ng sariling bansa at Japan ay maaari magresulta sa mas mahabang buwis sa kita. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring suriin sa tanggapan ng buwis. Upang magbayad ng buwis sa kita, kailangan mong lumikha ng mga dokumento na tumutukoy sa halagang iyong kinita at ang kaukulang buwis sa kita at isumite ang mga ito sa tanggapan ng buwis. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na tax return. Gayunpaman, depende sa trabaho ng isang tao o sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila, maaaring hatiin ang mga individual sa mga hindi kinakailangang maghain ng tax return at sa mga kinakailangang gawin ito. Mga individual na hindi kailangang maghain ng tax return. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga empleyado na tumatanggap ng mga sweldo mula sa kanilang mga kumpanya ay hindi kailangan mag-file ng mga tax return dahil ang kumpanya ay nagbabawas ng buwis sa kita mula sa kanilang mga sweldo at binabayaran ito para sa kanila. Ang pagbabawas ng buwis sa kita mula sa mga sweldo ng kumpanya ay tinatawag na withholding tax. Biglang karagdagan ng mga kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa kita ng mga sweldo sa Disyembre. Ito ay tinutukoy bilang pagsasahayos at katapusan ng taon. Mga individual na kailangang maghain ng mga tax return. Ang mga tao nagtatrabaho ng nakapag-iisa na hindi kabilang sa isang kumpanya ay kailangang maghain ng mga tax return. Ang mga taong tumatanggap na kanilang sweldo mula sa isang kumpanya ngunit may mga karagdagang mapagkukunang kita o hindi sumasailalim sa mga pag-aayos ng buwis sa katapusan ng taon ay kailangan maghain ng tax return. Dapat ihain ang mga tax return sa pagitan ng ika-16 ng Pebrero at ika-15 ng Marso sa tanggapan ng buwis. Kung plano mong tapusin ang iyong mga aktibidad sa Japan at umalis ng bansa, siguraduhin maghain ng tax return bago umalis sa Japan. Para sa higit pang mga detalye tungkol sa income tax, mangyaring magtanong sa tanggapan ng buwis o sa iyong employer. Ang buwis sa kaninirahan ay ang buwis na binabayaran ng mga individual na may rehistradong address sa Japan noong ika-1 ng Enero ng isang partikulareng taon. Ang halaga ng buwis sa kaninirahan ay tinutukoy ng mga kadahilanan tulad ng kita na kinikita mo ng Enero hanggang December 31 na nakataang taon at ang bilang ng mga miyembro ng pamilya na iyong sinusuportahan. Upang magbayad ng buwis sa paninirahan, dapat ka maganda ng mga dokumentong tumutukoy sa iyong kita at ang katumbas na halaga ng buwis sa paninirahan at isumite ang mga ito sa mga opisina ng munisipyo ng lungsod, puro o bayan kung saan ka nakatira noong ika-1 ng Enero. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na deklarasyon ng buwis sa paninirahan. Gayunpaman,
Ang mga individual na sumailalim sa pagsasaayos sa katapusan ng taon o naghain ng tax return sa pangkalahatan ay hindi kailangang gumawa ng deklarasyon ng buwis sa paninirahan. Mayroon dalawang paraan ng pagbabayad ng buwis sa paninirahan: espesyal na koneksyon at ordinaryong koneksyon. Ang pagpili ng pagitan ng mga kung marami ito ay depende sa iyong trabaho at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Espesyal na koneksyon: sa karamihan ng mga kaso, ang mga empleyado na tumatanggap ng mga sweldo mula sa kanilang mga kumpanya ay may buwis sa paninirahan ng pinigil ng kumpanya at binabayaran para sa kanila. Ang paraan ng pumbayad na ito ay tinatawag na espesyal na koneksyon. Ordinaryong koneksyon: ang mga individual na nagtatrabaho ng nakapag-iisa ng hindi kabilang sa isang kumpanya o nagtatrabaho sa maliliit na kumpanya na hindi napapailalim sa espesyal na koneksyon ay dapat magbayad ng buwis sa paninirahan sa opisina ng munisipyo mismo ng lungsod, ward o bayan. Ang paraan ng pagbabayad na ito ay tinatawag na ordinaryong koleksyon. Tungkol sa buwis sa paninirahan, may mga karagdagang puntos na dapat tandaan. Hindi alintana kung ito ay espesyal o ordinaryong koneksyon. Ang buwis sa paninirahan ay binabayaran sa isang nakaterming bilang ng mga installment simula sa Hunyo. Higit pa rito, dahil ito ay buwis na binabayaran ng mga individual na may rehistradong address sa Japan noong ika-1 ng Enero ng taon. Kahit na umalis ka sa Japan pagkatapos ng ika-2 ng Enero at wala ng address sa Japan, kailangan mo pa ring magbayad ng residence tax para sa taong iyon. Kung ang mga individual na nagbabayad ng buwis sa paninirahan sa pamamagitan ng espesyal na koneksyon ay umalis sa kanilang kumpanya, dapat nilang bayaran ang natitirang buwis sa paninirahan sa kumpanya bago umalis o lumipat sa ordinaryong koneksyon at bayaran ito pagkatapos umalis sa kumpanya. Kung plano mong umalis sa Japan, kailangan mong bayaran ng buo ang natitirang buwis sa paninirahan bago umalis o magtalaga ng isang agent sa pagbabayad ng buwis. Nahahawak sa mga pamamaraan ng buwis para sa iyo at isumite ang mga kinakailangang dokumento sa opisina ng munisipyo ng lungsod, purok o bayan. Ang pagbabayad ng buwis, tulad ng buwis sa kita at buwis sa paninirahan, ay isang legal na obligasyon. Pakitiyak ang tumpak na pag-file at pagbabayad na iyong mga buwis dahil ang anumang mga kamalian ay maaaring magresulta sa pagtaas ng pananagutan sa buwis. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa buwis sa paninirahan, mangyaring magtanong sa munisipal na opisina ng iyong lungsod, ward o bayan o sa iyong employer. Ang buwis sa pagkonsumo ay isang buwis na binabayaran ng mga individual kapag bumibili ng mga produkto o tumatanggap ng mga serbisyo. Ang buwis sa pagkonsumo ay binabayaran kasama ng pera kapag bumibili ng mga kalakal o tumatanggap ng mga serbisyo. Walang mga espesyal na pamamaraan na kinakailangan upang magbayad ng buwis sa pagkonsumo. Ang rate ng buwis at pagkonsumo ng 8% para sa pagkain at mga inumin hindi na nakarasing na binili sa mga tindahan. Para sa ibang mga item o serbisyo, ang rate ay 10%. Bukod sa ipinakilala namin ngayon, may iba't ibang uri ng buwis. Alamin kung paano bayaran ang mga ito at tiyakin hindi makalimutan. Sa Japan, mayroong iba't ibang batas para protektahan ang mga manggagawa. Upang magtrabaho sa Japan ng may kumpiyansa,
Mahalagang maunawaan ang mga sistema at tuntunin na may kaugnayan sa trabaho. Sa kontekstong ito, ipapaliwanag namin ang mahahalagang kaalaman para sa pagtatrabaho, kabilang ang mga bank account, mga paraan sa paghahanap ng trabaho. Sa Japan, karamihan sa mga kumpanya ay nagbabayad ng sweldo sa pamamagitan ng pagdedeposito ng pera sa mga bank account ng kanilang mga empleyado. Bukod sa pagtanggap ng sweldo, ginagamit din ang mga bank account sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa o pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa. Kapag nagbubukas ng bank account, kailangan mong mag-apply para sa pagbukas ng account sa isang bangko. Kasama sa mga dokumentong kinakailangan para sa pagbubukas ng bank account ang pasaporte, residence card, personal seal, hangko, employee ID, o student ID, bukod sa iba pa. Pagkatapos magbukas ng bank account, kung may mga pagbabago sa iyong address, status ng paninirahan, tagal ng pananatili, o trabaho, dapat mong ipaalam sa bangko. Kung hindi mo na kailangang gamitin ang iyong bank account, tulad ng pag-alis ng Japan, sundin ang pamamaraan para sa pagsasara ng account sa bangko. Isang krimen na ibigay o ibenta ang iyong bank account, cash card, o passbook sa iba. Hindi mo dapat gawin ito. Ang pagtanggap o pagbili ng mga bagay na ito mula sa iba ay isa ring krimen. Mayroong opisina ng gobyerno na tinatawag na Hello World Public Employment Security Office sa iba't ibang lokasyon sa Japan kung saan maaari kang maghanap ng mga trabaho ng libre. Sa Hello World, ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na makahanap ng trabaho, ngunit ipinakilala ka rin sa isang trabaho at nagbibigay ng libreng tulong sa paghahanap ng trabaho. May mga interpreter ang ilang opisina ng Hello Work, at may mga opisina ng Hello Work kung saan maaari kang makakuha ng mga konsultasyon sa telepono sa mga banyadang wika. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa suporta sa pagtatrabaho ng dayuhang manggagawa sa website ng Ministry of Health, Labor and Welfare. Kapag naghahanap ng mga trabaho, tiyaking kumpirmahin ko ang trabaho ay naayon sa katayuan na iyong paninirahan at nasasakbaw na iyong pahintulot para sa mga aktibidad sa labas ng iyong mga kwalifikasyon. Kapag nakakuha ka ng trabaho, papasok ka sa isang kontrata sa kumpanya. Ang kontratang ito ay tinatawag na kontrata sa paggawa. Tinutukoy din ito bilang isang kontrata sa pagtatrabaho. Mayroong iba't ibang uri ng pagsasaayos ng trabaho. Ang uri ng trabaho ay tinutukoy na kontrata. Regular na empleyado, nagtatrabaho ng full-time para sa parehong kumpanya. Itinadalang empleyado, nakipagkontrata sa isang dispatch agency at nagtatrabaho para sa iba't ibang kumpanya, ang sweldo ay binabayaran ng dispatch agency. Kontratang empleyado, tinukoy ng kontrata ang tagal ng trabaho. Ang bawat kontrata ay tumatagal ng maximum na 3 taon. Part-time ng empleyado, gumagawa ng mas kaunting oras kaysa sa mga regular empleyado. Outsourcing at subcontracting, hindi empleyado ng kumpanya. Gumagawa sa mga gawain na nag-outsource ng kumpanya, ang pera na natanggap mula sa kumpanya ay hindi sweldo, kundi kabayaran para sa trabaho. Ang mga panuntunan sa paggawa o pagprotektahan ng mga manggagawa ay maaaring hindi nararapat sa kasong ito. Kapag pumapasok sa isang kontrata sa pagtatrabaho, dapat ipaalam ng kumpanya ang mga patakaran para sa pagtatrabaho. Suriin kung ang sumusunod na impormasyon ay nasa mga dokumento ng kontrata. Tagal ng kontrata. Kung maaari kang pumasok sa isang bagong kontrata pagkatapos ng kasalukuyang kontrata,
Saan at anong trabaho ang iyong gagawin? Ang iyong mga oras ng pagtatrabaho, kabilang ang mga oras ng pagsisimula at pagtatapos, at mga araw na walang pasok. Ang halaga ng iyong sweldo, schedule ng pagbabayad, at paraan. Kailan at paano maaaring wakasan ang kontrata sa pagtatrabaho? Mayroong ilang mga bagay na hindi dapat isama sa mga kontrata sa pagtatrabaho. Suriin ang mga sumusunod na tuntunin ay wala sa mga dokumento ng kontrata. Magkano ang dapat mong bayaran kung magkamali ka o lumihis sa kontrata? Ang kumpanya ay nagpapahiram sa iyo ng pera at itinababawas ito sa iyong gawa ng sweldo. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga bawat mula sa iyong sweldo para sa mga dormitoryo o paglalakbay rin hindi kumukonsulta sa iyo. Pagkatapos pumasok sa kontrata, kung natuklasan mong iba ang trabaho sa napagkasunduan sa kontrata, may karapatan kang wakasan ang kontrata. Kung mahatagpo ka ng issue na may kaugnayan sa iyong trabaho, sumangguni sa Labor Standards Office sa iyong nanidirahan sa prefecture sa Foreign Workers Consultation Corner. Sa Japan, ang minimum na sahod ay tinutukoy kung batas. Ang mga alaga ng sweldo ay dapat na hindi bababa sa katumbas o mas mataas kaysa sa minimum na sahod. Kung ang natanggap na sweldo ay mas nababa kaysa minimum na sahod, maaari mong i-claim sa ibang pagkakataon ang kakulangan. Ang minimum na sahod ay nag-iiba depende sa prefecture at sa uri ng trabaho. Maaari mong tingnan ang minimum na sahod sa minimum wage website ng Ministry ng Kalusugan, Kagawa at Katahanan. Kapag nasisimula ng trabaho, kumpirmahin kung ang iyong sweldo ay nakakibon o namampas sa minimum na sahod. Sa pangkalahatan, ang mga sweldo ay hindi binabayaran para sa mga panahon na hindi ka nagtrabaho. Gayunpaman, kung kinakailangan mo magpahinga mula sa trabaho dahil sa mga sitwasyon ng kumpanya, dapat kang bayaran ng kumpanya ng halagang katumbas na hindi bababa sa 60% ng average na sahod para sa panahong iyong tinatawag na temporary leave allowance. May mga tuntunin tungkol sa kung paano dapat bayaran ang mga sweldo. Mayroon ding mga patakaran tungkol sa kung paano binabayaran ang mga sweldo. Ang mga sweldo ay dapat bayaran sa pera. Dapat direktang bayaran ang sweldo sa empleyado. Ang mga kumpanya ay hindi pinapayagan na magbawas ng sweldo nang walang pahintulot. Gayunpaman, ang mga pagbabawas para sa mga buwis, segurong pangkalusugan, at iba pang mga premium ng insurance ay legal na pinahihintulutan. Karaniwan, ang mga pagbabawas na ito ay ginawa mula sa sweldo. Ang mga sweldo ay dapat bayaran ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, ng regular. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa minimum na sahod o kung paano binabayaran ang mga sweldo, kumonsulta sa Labor Standards Office, sa iyong prefecture o sa Foreign Workers Consultation Corner. Ang oras ng pagtatrabaho ay hindi dapat lumampas sa 8 oras bawat oras at 40 oras bawat linggo. Ang mga kumpanya ay dapat magbigay ng mga pahinga sa oras ng trabaho. Ang mga pahinga ay dapat na hindi bababa sa 45 minuto para sa mga nagtatrabaho ng higit sa 6 na oras sa isang araw at hindi bababa sa 60 minuto para sa mga nagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw. Ang mga kumpanya ay dapat magbigay ng mga araw ng pahinga. Ang mga araw na walang pasok ay dapat na hindi bababa sa isang araw sa isang linggo o 4 na araw sa loob ng 4 na linggong panahon. May mga araw na may bayad na taunang bakasyon. Maaari kang magpahinga sa mga araw na ito at matanggap pa rin ang iyong sweldo.
Upang maging karapat-dapat, dapat ay patuloy kang nagtrabaho para sa parehong kumpanya sa loob ng 6 na buwan, at dapat ay nakadalo ka sa trabaho sa hindi bababa sa 80% ng iyong mga naka-schedule na araw ng trabaho. Ang pagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw ay tinutukoy bilang lampas sa mga regular na oras, kilala rin ito bilang overtime. Ang pagtatrabaho sa mga araw na walang pasok na ang kumpanya ay obligadong ibigay ay tinatawag na holiday work. Ang mga kumpanya ay dapat magtatag ng mga patakaran sa kanilang mga empleyado tungkol sa mga limitasyon ng overtime at holiday work. Ang mga kumpanya ay kinakailangang magbayad ng mas mataas kaysa sa normal na sahod para sa overtime at holiday work. Ang sahod sa overtime ay karaniwang 25% o higit pa sa normal na sahod. Karaniwang 35% o higit pa sa normal na sahod ang sahod sa trabaho sa bakasyon. Ang trabaho sa gabi sa pagitan ng 10 PM at 5 AM ay karaniwang binabayaran sa 25% o higit pa sa normal na sahod. Ang overtime na trabaho sa gabi sa pagitan ng 10 PM at 5 AM ay karaniwang binabayaran sa 50% o higit pa sa normal na sahod. Ang kabuuan ng overtime at holiday work ay hindi dapat lumampas sa 100 oras bawat buwan. Ang overtime na trabaho para sa taon ay hindi dapat lumampas sa 720 oras. May mga espesyal na dahon para sa panganak at pagpapadaki ng bata. May mga partikular na deadline ng aplikasyon, kaya pinakamahusay na kumonsulta sa kumpanya sa sandaling malaman mong kailangan mo ng pahinga. Maternity at parental leave. Maternity leave na maaaring kunin ng mga babaeng nagtatrabaho sa isang kumpanya bago ipanganak ang kanilang sanggol, at parental leave na dapat kunin pagkatapos maipanganak ang sanggol. Ang maternity leave ay maaaring magsimula kasing aga ng 6 na linggo bago ang inaasahang petsa ng kapanganakan ng sanggol. Para sa mga kambal o higit pa, ang maternity leave ay maaaring magsimula kasing aga ng 14 na linggo bago ang inaasahang petsa ng kapanganakan ng sanggol. Pagkatapos ipanganak ang sanggol, dapat kang kumuha ng hindi bababa sa 8 linggo ng bakasyon. Gayunpaman, kung higit sa 6 na linggo ang lumipas mula nang ipanganak ang sanggol at nais ng ina na magtrabaho, maaari niyang gawin ito sa isang trabahong inaprubahan ng isang doktor. Sa panahon ng bakasyon, hindi ka makakatanggap ng sweldo, ngunit maaari kang makatanggap ng allowance sa panganganak mula sa health insurance. Liban sa pangangalaga ng bata, ito ay isang bakasyon na maaaring gawin ng mga ama at ina upang mapalaki ang kanilang mga anak. Maaari mong kunin ang bakasyon na ito hanggang sa maging 1 taong gulang ang iyong anak. Maaari mong hatiin ang bakasyon na ito sa 2 panahon. Mayroon ding post-birth paternal child care leave na tinatawag na paternity leave na nagpapahintulot sa mga ama na kumuha ng hanggang 4 na linggo ng bakasyon sa loob ng 8 linggo ng kapanganakan ng bata. Ang bakasyon na ito ay maaari ding hatiin sa 2 panahon. Sa panahon ng bakasyon, hindi ka makakatanggap ng sweldo, ngunit kung nagtatrabaho ka ng higit sa 20 oras sa isang linggo at naka-enroll sa seguro sa trabaho, maaari ka makatanggap ng mga benepisyo sa leave sa pangangalaga sa bata mula sa seguro sa trabaho. Ang pag-unawa sa mga panuntunang ito at pagtatrabaho ay nakakatulong din sa pagprotekta sa iyong sarili. Ang mga taong nagtatrabaho ay dapat na ugaliin. Suriin ang mga patakaran sa tuwing nagbabago ang sitwasyon.
Kung nahihirapan ka habang naninirahan sa Japan, isaalang-alang ang paghingi ng tulong. Narito ang ilang lugar kung saan maaari kang humingi ng tulong. Ang Foreign Resident Support Center, FRESC, sa Shinjuku, Tokyo ay isang pasilidad kung saan nagtitipon ang iba't ibang organisasyon ng pamahalaan at kaugnay na suportahan ang mga dayuhang residente na naninirahan sa Japan. Sa FRESC, maraming mga lugar ng pakikipag-ugnayan na magagamit para sa mga dayuhan. Halimbawa, maaari kang humingi ng payo sa mga sumusunod na bagay: mga katanungang may kaugnayan sa katayuan ng residente, mga katanungang may kinalaman sa trabaho, mga katanungang may kinalaman sa karapatang pantao, mga katanungang may kinalaman sa visa, mga legal na pagtatanong, pamamagitan ng pagbisita sa desk ng pangkalahatang impormasyon, idedirekta ka sa naaangkop sa punto ng pakikipag-ugnayan sa uri ng iyong pagtatanong. Nagbibigay din sila ng tulong sa iba't ibang wika o banyaga. Nag-aalok ang FRESC ng mga sumusunod na benepisyo. Ang mga konsultasyon ay binibigay ng libre. Maaari kang humingi ng tulong nang hindi binubunyag ang iyong pangalan. Magagamit ang mga online na consultation. Ang iba't ibang serbisyo para sa mga pagtugon sa isang hanay ng mga alalahanin ay maginhawang matatagpuan sa isang palapag. Mangyayaring gamitin din ng mga serbisyo ng lokal na konsultasyon sa komunidad. Makakahanap ka ng informasyon tungkol sa mga lokasyon, oras ng operasyon, at mga wikang sinusuportahan ng mga sentro ng konsultasyon sa website ng Foreign Resident Support Portal. Sa URL na ito, https://www.moj.gp/isupport/general.information and Kapag nahaharap sa mga paghihirap, sa halip na subukang lutasin ang mga ito ng mag-isa, mahalagang humingi ng tulong. Ang kakayahang magsalita ng wikang Hapon ay gagawing mas maayos ang iyong buhay sa Japan. Layunin nating makipag-usap sa wikang Hapon at mabuhay sa Japan sa pamamagitan ng pag-unlad sa iyong pag-aaral ng wikang Hapon. Dito, ipakikilala namin ang mga lokal na klase sa wikang Hapon, ang website Natsunahiro para sa pag-aaral ng Hapon, at kung paano maghanap ng mga lokal na klase sa wikang Hapon. Nagbibigay ang Agency for Cultural Affairs ng Japanese Language Learning website na tinatawag na Tsunahiro, opisyal na kilala bilang Tsunagaru Hirogaru Nihongo de no Kurashi, para sa mga dayuhan na gustong matuto ng Japanese. Ang Tsunahiro ay isang website kung saan ang mga dayuhang nakatira sa Japan ay maaaring mag-aral ng basic Japanese para makipag-usap at manirahan sa Japan. Depende sa antas ng iyong wikang Hapon at sa mga sitwasyong gusto mong matutunan, maaari kang pumili ng nilalamang na ayon sa iyong mga pangangailangan. Kasama sa mga available na sitwasyon ang pamimili, pagbabangko, paggamit ng mga tren at pakikitungo sa mga tanggapan ng gobyerno, bukod sa iba pa. Ito ay tumatanggap ng iba't ibang antas ng kasanayan na ginagawa itong na-access din para sa mga nagsisimula. Maa-access mo ang website ng Tsunahiro sa pamamagitan ng URL na ito, https://tsunagarujp.bunka.go.jp/ Mag-aaral ng Japanese
sa Tsunahiro at subukang gamitin ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Upang matuto ng Japanese, magandang ideya na dumalo sa mga lokal na klase ng wikang Hapon. Maaari kang mag-aral ng Japanese kasama ng mga taong nakatira sa parehong bayan. Nag-aalok ang mga opisina at organisasyon ng lokal sa pamahalaan tulad ng mga International Exchange Association ng mga klase sa wikang Hapon. Ang ilan ay libre na sumali. Ang mga klase ay madalas nagaganapin 1 beses o 2 beses sa isang linggo, na ang bawat sesyon ay tumatagal ng 1 o 2 oras. Kapag naghahanap ng mga lokal na klase sa wikang Hapon, magtanong sa iyong lokal na lungsod o town hall. Dito, ipinakilala namin ang mga panayam sa video sa mga dayuhan na natuto ng Hapon. Makinig sa mga kwento ng mga taong naninirahan sa Japan at isipin kung paano mo mahuhubog ang iyong sariling buhay. 1. Ilang taong ka na sa Japan? はい、1年8ヶ月経ちました。 2. Anong uri ng trabaho ang ginagawa mo sa Japan? 私は新聞小学生として日本に来ました。今、日本語学校に通いながら新聞配達のアルバイトをしています。雨の日も雪の日も決まった時間に新聞をお客様に、届ける大事な仕事です。 3. Bakit mo naisipang mag-aral ng Japanese? 高校時代、インターネットで日本の、女子高生を見たのがきっかけです。彼女の制服姿が可愛くて、日本のファッションに興味を持ちました。日本のファッションについて勉強するために日本に留学したいと思ったので、日本語を勉強しました。 4. Paano mo natutunan ang Japanese? ベトナムにいる時には、話すチャンスがあまりなかったので、日本に来て、発音が、難しく、なかなか理解してもらえませんでした。だから習った日本語をできるだけ使って、話す練習をしました。新聞配達で出会う日本人のお客様だけじゃなくて、アルバイト先の同僚や日本語学校のいろいろな国のクラスメートとも、毎日できるだけ日本語で話すようにしています。 Tanong 5. Ano ang pinakakasyasiyang aspeto ng pag-aaral ng Nihongo? 日本語の勉強をしていて、一番楽しいのは自分の、国以外の友達とコミュニケーションが取れることです。日本語の練習もできるし、異文化を知ることもできます。 6. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang bagay sa pag-aaral ng Nihongo? 人生が豊かになっていると感じられることです。日本語を勉強することで日本に留学できて、今まで知らなかった世界を知ることができました。日本とベトナムは違う点がたくさんあります。そのため日本に来て、その違いにショックを受けました。例えば電車に乗るときに日本人は、きちんと列を作って、並びます。小学生でも自分で自分のことをします。学校に行く準備や部屋の掃除などです。ベトナムでは、それがあまりありません。日本語を勉強して異文化を知ることができました。 7.
mangyaring magbigay ng mensahe sa mga magsisimulang mag-aral ng Nihongo. 日本と日本語が好きなら簡単に諦めないでください。日本語の勉強では新しい単語がどんどん出てくるし、時には人に比べて落ち込むこともあるかもしれません。でも昨日の自分より今日の自分が進歩できていると信じてみんな頑張ってください。 Matuto tayong lahat ng Japanese at mamuhay sarili nating kakaibang paraan. Salamat sa panonood ng life orientation videos. Para sa mga nais ng mas detalyadong informasyon o makaranas ng mga paghihirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mangyaring bisitahin ang mga sumusunod na mapagkukunan ang Life and Employment Guidebook at ang Foreign Residents Life Support Portal site. Ang Life and Employment Guidebook ay naglalaman ng mahalagang impormasyon kabilang ang Japanese na nakasulat sa 16 na wika upang tulungan ang mga dayuhang residente sa Japan na mamuhay ng ligtas at makapagtrabaho. Ito ay dinisenyo para sa madaling pangunawa sa paggamit ng mga diagram at mga guhit, kaya mangyaring tingnan. Nagbibigay din ito ng impormasyon tungkol sa simpleng wikang Hapon. Ma-access mo ang Life and Employment Guidebook sa pamamagitan ng URL na ito, https://www.moj.gp/isa/guidebook_all.html. Ang Foreign Residents Life Support Portal site ay isang website na nagpapaalam sa inyo tungkol sa kung anong kailangan at mahalaga para sa paninirahan sa Japan ng may kapayapaan ng isip. Makakakita ka ng mga abiso mula sa gobyerno na nakasulat sa iba't ibang wika. Ma-access mo ang site ng portal ng suporta sa buhay ng mga dayuhan sa pamamagitan ng URL na ito, https://www.moj.go.jp/isa.support/portal/index.html. Siguraduhin suriin ito ng regular. Sa video na ito, ipinaliwanag namin ang mga pangkalahatang tuntunin. Kapag nagsimula kang manirahan sa Japan, maaaring mataranta ka ang pagnanais na mamuhay ng maayos sa mga kapwa residensya. Tinatanggap kayong lahat ng Japan. Umaasa kami na iyong buhay sa Japan ay magiging mayaman at kasiyasiya.